di okay. Pag na-memorize mo yan sa Sabado, di lalong okay. Pag na-memorize mo ito sa isang buwan, okay. Walang problema. Basta ma-memorize mo. Ibig sabihin, magkaroon ka lang anak ng kaalaman na memoryado mo. Yung memory verse na yan, marami na akong binigyan yan at tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila. Ito naman, may konting Bible study tayo ngayon. Ito yung, alam niyo, nakakalungkot doon kay Jojo dahil yung sitwasyon niya. Pero sabi niya, nakakaramdam siya ng ginawa dahil bagyan na nang nagagalaw yung niya. Unti-unti, kaya lang minsan nakakaligtaan ni Shirley na i-comment, anong tawag doon? Oo, hot compress yung pangya dahil sa pagod naman, naaburido siguro sa buhay nila. So nakakaligtaan niya minsan. Ngunit umaasa din sila na ang biyaya ng Panginoon ay makakamtan din nila. So, hindi namin kayo nakakalimutan mga anak. Participat kayong lahat, ipinapanalangin namin. At nawa ay maramdaman ninyo ang panawagan at pag-ibig sa inyo ng ating Panginoon. Kasi mga anak ang ating ginagawa namin dito pagdalaw-dalaw sa inyo nito upang makapagbigay lamang kami sa inyo ng konting kaalaman o karagdagan ng inyong kaalaman para sa kaligtasan po. Kasi ang kaligtasan mga anak, hindi ito yung sumusunod lamang tayo na kung ano yung parang sige. Hindi yung parang gusto lamang nating sumunod doon dahil masaya, marami sila, hindi ganun mga anak. Ang kaligtasan mga anak, ginagamitan ito ng karunungan at kaalaman. Hindi tayo pwedeng maligtas na sumasama-sama lamang tayo. Hindi. Kinakailangan na alamin natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Ang kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya sa atin bilang handog ang kanyang anak na si Kristo. Ngayon, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, ano naman ang mapapala natin kung tayo ay sasama sa ating Panginoong Hesus? Kaya, siguro dalawa lang na teksto natin, Anong oras ang pasok na Angel? Hindi naman daw po siya papasok. Practice lang naman po nila. Ganon. Okay, so, basahin natin ako yung isang teksto, yung 1 Corinthians. Ako muna, Pag mag-isa ka na lang, basahin mo ito, Angel, tatandaan mo anak huwag mo kalimutan. Lagyan ko ng tupi para kung saan nakapuwente yung tupi, ayun, baka matanggal yung tali niya. Okay. So dito, titignan natin may panawagan mga anak. Sino ang nananawagan? Walang ibang nananawagan sa atin kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit niya tayo tinatawagan? At kung tinatawagan man niya tayo, ano ang plano niya sa atin? Kaya ito ang teksto natin ngayon. 1 Corinthians chapter 1 verse 9 po. 9 ito. Dapat ang Diyos na tumatawag sa inyo para maging kaisa ng kaniyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Okay. Tapat ang Diyos, ulitin mo nga po. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo para maging kaisa ng kaniyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Okay, so ang ating Panginoong Diyos mismo tinatawagan niya tayo upang makipag-isa tayo sa kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Wala tayong iisipin mga anak na sasamahan iba, hindi religion. Ang sasamahan natin sa kanila, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung tatanggapin natin ang panawagan ng ating Panginoong Diyos at sasama tayo sa ating Panginoong Hesus, ano ang makakamtan natin sa Kanya?
Natitignan natin, ano? Alam na natin yung buhay na walang hanggan, ano? Pero dito mga anak, habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating, ito yung napakagandang pangako niya, no? At ang pangako niyang ito para sa lahat na tumatanggap sa kanyang panawagan upang sumama sa ating Panginoong Hesus. Ayun ito. 31 at 32 Apol. Kung ganon, ano ang sasabihin natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Hindi niya ipinagkait sa atin kahit ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kaya tiyak na masaya rin ibibigay sa atin ng Diyos at ng kanyang anak ang lahat ng iba pang bagay, hindi ba? Okay. Makita natin na dito ngayon, kung tayo ay kakampi ng Panginoon, tinatawagan niya tayo na. Pag tinanggap natin yung kanyang panawagan, at tayo'y sumama sa kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin, ang sabi niya, hindi baga niya ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay. So dito ngayon, iyon yung biyaya ngayon, ano? Ibig sabihin mga anak, ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, ano? Panginoong Diyos, nasa Panginoong Jesus lamang. Walang ibang pinanggagalingan ng biyaya mga anak, kundi sa ating Panginoong Jesus lamang, ano? At ang biyaya niya, ganito, makakamtan natin sa pamagitan nito, no? Lahat ng mga bagay na maaring isipin ng tao o hingin ng tao sa ating Panginoon, ano, makakamtan natin sa pamamagitan lamang nito. Ganito ang pagkasabi niya, ano? 1 Timothy chapter 1 verse 14. Ito yung sabi niya. Ito yung sabi niya, unawain mo ako, unawain niya, 14. At nagpuunga pa ang walang kapantay na kabaitan na ipinapakita sa akin ng ating Panginoon. At tumanggap din ako ng pananampalataya at pag-ibig. Sandali, parang magbago yung magbago ang translation nito. 14 po. Saka 14. So, Diya. may Bible kang iba, Apol? Wala. Ay, Bible mo din. Hindi ba, itong Ilocano lang ganito natin. Good news kasi yan, ito. Dito. May mga translation kasi dyan na, alam nyo, ito, na, sa aming matatanda na, isang ore lang ng Bible lang binabasa namin, yung King James naman. Kasi yung King James, ang pinakaunang translation ng Bible, ano, translate ito nung year 1300 pa ito. Samantalang itong mga ito, may tinatawag dito na sa Bible, may tinatawag na evolution of words. May mga pagbabago. Na ngayon, yung mga bago tulad nito, siguro translated dito parang 1900 na ito eh. Kaya malaki ang ganito. O basahin mo yung 14 na yun. Tingnan mo, malaki ang pagbabago nito. Basahin mo yung 14. 14, ito ba yung 14? Ngem iparabol ni Apo tayo. Ako tayo. Ang lup-lupyas. Overflowing. Na ibuyog iti pamatitin ayat ken Kristo Jesus. No, ito ngayon ano. Ang biyaya daw ng ating Panginoong Diyos, totoong umaapaw na nauukol lamang sa ating pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. So, ganito mga anak, ano? Kung tayo'y sumasampalataya ngayon sa ating Panginoong Diyos at iibigin natin siya,
ang kanyang biyaya sa atin. Sabi niya, umaataw. No? Ibig sabihin, wala tayong magiging problema tulad ng kalusugan sana kasi siya ang gagabay sa atin. No? Yan. Relationship, walang problema. Matututo tayong magmahal, magpatawad, at umunawa. No? And then, kahit dito sa pamayanan, sa ating komunidad, lalong-lalo na sa Panginoon. Kasi, ang biyaya ang nagbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, katatagan, lahat na ng pangunawa, at ang biyayang yan, ibinibigay niya sa isang sumasampalataya sa ikapupuri, ikalulwalhati ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa para sa sanlibutan na, wari, may nagsasabi na ang biyaya ng Panginoon ay gagamitin nila upang umunlad sila sa politika, no? Hindi ganon. No, kasi magkaiba yung worldly at saka yung spiritual matter. So magkaiba yun. So yung biyaya niya, ipagkakaloob niya sa atin, biyaya yun na makalangit. Kaya ang destination nito, okay, titignan natin sa Bible muna. Ito na. Dito, pag tumugon tayo, pag tinanggap natin yung panawagan ng ating Panginoong Diyos at sumasama tayo sa ating Panginoong Yesus, ito ang ganda niyang sinabi. Titingnan natin na dito tayo makakasiguro na sumasama tayo sa ating Panginoong Yesus kung nasa sa atin ito, 27 at 28. Ang mga tupa ko ay nakikinig sa tinig ko at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila kailanman napupuksa at walang sino mang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Wow! Sabi niya, yun